nyo ha. If ever na bumalik tayo sa uptrend, huwag kayo magiging masyadong hype ha. Baka respetuhin tong ating trendline dito ha. Kasi multi-year to, baka respetuhin to kasi maraming lumalabas sa Twitter, sa X na Bitcoin will go to 120k, 150k, 1 million. Ha, pero tandaan nyo tong trendline na to ha. Masagin muna to yung BTC bago. Disclaimer. And then next. Trading crypto, especially with leverage, is extremely risky and you can lose your entire portfolio. This is not financial advice. This video is for educational and entertainment purposes only. Be aware of scammers impersonating us. If you can't find it on this YouTube channel, it's a scam. Welcome guys, tara pag-usapan natin ang price action ni BTC ngayon. Bali, gusto ko lang kayo bigyan ng insight ngayon regarding sa nangyari ngayon sa ating market. Alam kong matagal ako hindi nakapag-update sa inyo. Bali, Tagalog session tayo ngayon. And then, ayun nga, malala ko lang, this is not financial advice, this is educational purposes only. Gusto ko lang kayo bigyan ng insight regarding sa mga nangyayari ngayon sa ating market. And then, back to the chart. Bali, nandito tayo sa ating crypto coin heatmap. Bali, si Bitcoin ngayon araw ay up tayo ngayon ng 0.38%. Then, negative tayo sa mga altcoin. Bali, marami kasing institution na bumibili kay Bitcoin na ewan ko, baka na-FOMO na sila dahil si BlackRock ay tuloy-tuloy pa rin ang pagbibili ng Bitcoin. Ha? And then, ito tayo sa chart natin. Maling chart na, in-update ko na ha. Tinanggal ko na yung mga hindi na kailangan kasi tapos na tayo doon. And then, ito yung aking chart ngayon. Based on the chart, bali ito nangyari ha. Alam kong grabe nangyari ngayon ha. Bali, ngayon nangyari ay lumabas yung CPI data natin itong araw na to. Nagpump tayo noon, diba? Naalala nyo ito yung nangyari dito. Karoon tayo ng bear flag and then after that naging bear flag ulit and then tumulo tayo dito ha hanggang 100k kay BTC. Then nag-step up yung mga bulls, lumabas then nag-pump nung Monday. Then nung Wednesday lumabas yung CPI data natin, kaso alam natin expected na natin is 2.5 pero ang nilabas na data is 2.4, which means is hindi maganda yung inflation data. Hindi maganda yung inflation data. Then tumulo tayo noon, then nung umaga pinilit, pinush, then nagkaroon tayo ng hanging man. Hanging man to, ibig sabihin hindi siya kulay pula pero at least kahit paano parang 50-50 tayo na downtrend tayo ha. Bearish signal kasi itong hanging man. Then nangyari PPI, hindi rin maganda ang PPI din natin, and then nagkaroon tayo ng news about sa war. Alala niyo yun, yung Israel versus Iran. And then ito na yun, dito nag-start yung gera. Then tumulo tayo all the way hanggang dito sa Thursday. Then Friday tumulo tayo hanggang 102, then pinush ng mga bulls. Kaso nangyari, hindi tayo tumagos dito sa ating blue line, dito blue pag-average channel natin, hindi tayo tumagos dito sa upside. Ibig sabihin hindi maganda pa rin ang nangyari sa market. And then yung Sabado tumulo tayo ulit kasi hindi tayo nakatagos dito. And then kikita nyo itong blue line natin, nauntog lang tayo doon. Then ngayon ay lumalabas ang mga bulls kahit Sunday, pero walang volume tayo nito ha. Take note ko lang guys ha, di natin alam, baka ito na yun, yung tapos na, baka natapos na yung hype natin sa 116. Pero tandaan nyo ha, if ever na bumalik tayo sa uptrend, huwag kayo magiging masyadong hype ha. Baka respetuhin tong ating trendline dito ha. Kasi multi-year to, baka respetuhin to kasi maraming lumalabas sa Twitter, sa X na Bitcoin will go to 120k, 150k, 1 million. Ha, pero tandaan nyo tong trendline na to ha. Masagin muna to ni BTC bago, and then next natin ay yung 116. Ha, 116 ang sunod nating resistance ha. Kaya huwag masyadong ma-hype muna ha, kasi yung ang mga binabantayan natin regarding sa price ni BTC. And then kasi marami nag-hype na magpupush si BTC hanggang 120k, 150k, 1 million. Grabe. Pero hindi nila nakikita na itong resistance natin dito nire-respeto. Hindi nga tayo tumagos sa 110k nung pinupush ng mga bulls. Kasi hinihintay ko dito mag-step up ang mga bear kaso sa 107. Kaso hindi nagpakita. Dito sila nagpakita sa 110k, din nagkaroon tayo mga news na hindi maganda sa market. And then let's see, tingnan natin kung makaka-recover si BTC, mag-trade above dito, and then subukan ito. Pero based on the chart, parang deja vu ang nangyayari ha.
nangyari noong way back 2021 and 2022. Double tap tayo. And then double tap again. Double tap. Then let's see kung play out to ha. Napaalala ko lang itong possible na to ha. Then bago tayo mag uptrend ulit. Baka ganito mangyari guys ha. Gusto ko sana balikan na to ni BTC yung naiwan nating CME gap dito or possible dito lang. Ito, may CME gap tayo or retest tayo dito sa 75k area natin ha. Let's see, tingnan natin kung ano mangyayari sa susunod na araw. Pero basta trade natin, be conscious lang ha. Huwag masyadong mag-over leverage ha. Kasi hindi natin alam pa ang possible na mangyari sa market ngayon kasi grabe, ang dami nangyayari. Tapos nag-aaway si Elon Musk at si Trump. Tapos kaaway din ni Trump si Powell dahil gusto talaga ni Trump na magka-rate cuts. Kaso wala pa kasing dahilan si Powell para sa rate cuts. Then ngayon, nagkagera na. Diba? Then, ewan ko kung anong mangyari. Let's see, tingnan natin ang susunod na sasabihin ng kandila sa atin ha. Kasi, still waiting pa rin ako sa possible mangyari kasi possible flag to eh. Kaya naka-ready to dito. Yan. Let's see kung flag ito. Ayusin ko. Hindi maganda eh. Ayun lang. And then, wala naman masyadong sa monthly, tingnan natin na monthly natin. Kasi sa monthly kasi parang balikan to eh. Kasi ako kasi nagtitrade, tine-check ko yung previous data, then possible balikan yung area to ha. Possible lang itong 94 if kung mabalikan ha, or ito kasi hindi pa ito nababalikan guys ha, itong area to. Ayun lang. And then or possible mag-ano na tayo dito, retest, then ganun ulit. Let's see, tingnan natin sa mga susunod na araw. Sa weekly, ganun pa rin, parang flag ito, mukha siyang flag. Then let's see kung pasabog tayo pa upside or diretso pa ilalim to. Tingnan natin ha sa mga susunod na araw. And then ayun lang. And gusto ko lang magpasalamat sa inyo guys dahil nasa 4.6k na tayo sa aking subscriber. And then salamat sa walang sawang suporta sa inyo guys. Then yun lang, please like and share na lang din yung aking channel para mas dumami at mga ano pa tayo kilala pa. Bali ito, gumawa na rin ako ng aking playlist game plan. Bali ito yung mga aking mga ginawang trading tools na pang magagamit nyo din, mga indicator. Kunti pa na kasi na-edit ko guys kaya dadamihan natin itong mga ideas about sa mga trading tools na pwede nyo gamitin regarding sa para ma-improve yung ating mga trading. Ayun lang, back to the video tayo. Ayun lang naman, wala namang iba. Salamat. Always remember, trade is a friend. Trading is never as easy. But who say you can't have fun? In every minute you lend, the more you will enjoy. As you grow up in this industry, you will find yourself and so round yourself with people who will help you to grow up as trader. It's hard in the first place, but I am sure you will be successful. As a trader, always remember trend is your friend.